Oh, I'm driving! Woo! May manibela. Yun. Pangilan na ako. 6th place pa. Tapos sumagot naman nun, uy, nasan yung tailpipe? Siyempre wala, electric vehicle. Pag yung pasero mo mukhang dog, pindutin mo lang to. Kaswabe, what we have here is the 2024 Tesla Model Y. And siyempre, alam nyo naman, it is a mid-size crossover, 5-seater SUV and full electric vehicle. Anyway, sa umbrella ng Tesla, Kaswabe, ito nga pala ang kanilang 5th variant. Alam nyo naman, yung Roadster, ayan yung nauna, tapos nandyan yung Model S, X, and 3. Pero pag naghahanap ka ng affordable automobile coming from Tesla, at yan ang gusto mong brand, ito ang pinaka-perfect sa'yo. This one is the Model Y. Alam natin ngayon sa market, marami talaga ang nagkakagusto ngayon sa mga crossover and SUV. Ito, sakto siya, 5-seater and mas affordable ito compared doon sa mga nauna nating review. This is the long range na pwede siyang umabot up until 550 kilometers. And samahan nyo ako kasi meron tong mga entertaining features na ipapakita ko sa inyo na siya ka rin ako. Mas nakilala kong tuluyan ang isang Tesla bukod dun sa pagkakaroon ko dati ng review. So kaswabe, sit back and relax. Let's begin. Kaswabe, umpisa natin ang mga cool features ng ating Model Y Tesla dito sa ating backseat. Anyway, 75% nga pala ang parts nito related sa isang Model 3. And para siyang ginawang balloon na Model 3 because mataas ang ating roofliner and you have another or additional max cargo capacity. Okay, pag-usapan natin ang mga features dito. Ang dalawang front seat natin, actually napakatangkad. Parang kung susukatin natin, parang mukhang 6-footer yung mga upuan natin dahil elevated siya. Mamaya pag-uusapan natin yan. Dito naman sa ating center tunnel, may sarili naman tayong vents. Ang head scratcher lang, wala kang sariling adjustment ng temperature. Kinakailangan sabihin natin doon sa owner ng ating Tesla, magiging makapal muna yung mukha natin sa mga ide-demand natin. And even yung mga heating seats natin, meron naman to, pero doon pa rin sa ating infotainment system. Ngayon, updated naman to kasi meron tayong USB Type-C na dalawa, kaya lang this is 3-seater, bahala na silang mag-unahan kung sino ang unang makakapagpasok ng mga wiring nila dyan. Tapos we have seat pocket, very flat nga pala yung ating ground kasi wala tayong transmission tunnel, okay, yung flooring natin. Ang luwag, this is my knee room, napaka ganda naman ng spacing na nakukuha natin. Pagdating nga pala dito sa mga pillars natin, ang tataba rin, meron kang hook, tapos map lights. Sa door panel, electrified. Yung mga release switch handle natin dito with a material of suede. Uninterrupted ang ating glass roof which is tinted ito ng very heavy at hindi natin mararamdaman yung init ng araw kasi some other people pag nakita nila na glass roof baka akala nila tumatagos yung pinakainit ng araw which is hindi yun ganon sa Tesla. Backseat natin, maganda siya, kumpleto naman, meron kang floating na armrest with 2 cup holder. Pero ang malupit nito, pwede mong i-tumble down yung 3rd seater. Saan ka nakita sa gitna na pwede mong itihaya ng ganito? Ang sabi ng Tesla, of course, pag meron tayong 4-seater tapos yung isang tao gustong humiga, pwede siya nakadiretso hanggang dun sa trunk. Biro lang, okay? Siyempre mga ski, golf club, and anyway, ikaw na bahala dun. At least meron kayong kwarto and ayan mas lumapad yung armrest nyo. Okay, 4-seater yan, tapos ito na itatumble down. Pero ang weird thing dito, kasi meron bakal yung kaliwang seat natin nakalaylay dito. Hindi ko lang alam kung para saan. Di bale, tatawagan natin si Elon Musk about this. So sa adjustment na naman ng mga seats natin, may clip ka lang na papakailaman dito para rin itumble down paharap. So pag lahat yan, tinumble down natin, ibig sabihin you will get the max cargo space. And pag binalik mo nga pala sa original position niya, pwede mo pa siyang medyo i-recline ng ganyan para 'di ba, syempre eto nga yung specialty. Pag nasa SUV tayo, eto yung nagagawa na pwede natin i-recline yung mga seats, mas komportable pag bumiyahe unlike pag mga sedan lang yung kinuha natin or pick up, hindi mo pwedeng i-adjust yung mga upuan
Lalong-lalo na ako, antukin ako sa biyahe. Kaya it's either nasa front seat ako or nasa pag-SUV ganito para naihihiga ko yung sarili ko. We are done here. Doon naman tayo sa aking paboritong posisyon sa driver cockpit. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, medyo samahan nyo muna ako dito sa driver cockpit at marami tayong pag-uusapan at malilibang kayo. Anyway, ang upuan nga pala natin dito sa front seats, of course, lahat sila power adjustment. Meron, ito 12-way, pati yung lumbar adjustment. Gayon, pareha sila ng seat ng isang Model 3. Pero ang pinaka big difference nila because this is a crossover SUV, so kinakailangan kung pareha sila ng size ng upuan, meron nga pala silang in-add up doon sa pinakababa. Kumbaga sa showbiz, pag maliit yung artista, kinakailangan ng Apple box. So ito, meron siyang pinagtutungtungan na ganon, which is medyo weird lang ng konti dahil even me, first time ko nga palang nakita ng ganyang klase. Ito yung sun visor natin. Well, looks normal until such time na bigla mong tiningnan ito at tinry mong tanggalin kasi nakamagnet lang pala siya. Magkabilaan yan, akala ko nga nasira ko eh. Tapos yung vanity mirrors natin with vanity lights, ang matindi nito, kung yung iba, di ba, yung parang ini-slide lang, ito naman naka-magnetic cover tayo. Ayan o, tapos syempre mag-illuminate para makita kung nakapag-beauty rest ka ba or nakikita mo yung pores mo. So itakip natin ganyan. Pagdating naman sa ating steering wheel, syempre, di ba, benchmark ito ng electric car. Wala pa rin tatalo dito sa logo ng ating Tesla na letter T na mukhang cyborg. Pero ang swabe cool feature dito, napakalinis, very slick yung manibela natin, ang sarap i-grip, medyo makapal nga lang siya. Tapos, meron kang rolling ball switches dito na magkabilaan. Very minimal lang siya, very simple kung titingnan mo, pero adjustment ng volume sa kaliwa. Tapos ang matindi niyan kaswabe kasi yung ball switch na yan, dito sa ating infotainment system, pwede mong baguhin yung pinaka-functionality niya. Pwedeng pang-usog yan doon sa mga side mirrors natin na nakikita natin palagi sa door panel. Even yung pag-adjust ng steering wheel natin kung naka-telescopic siya or iti-tilt natin, dito sa left side, pwede mong pakialaban dahil dito sa setting ng ating infotainment system. Saan ba ang ating mga gear navigator? Okay, sa ibang sasakyan, of course, traditional, nasa center console. Pero ito, ala Mercedes-Benz ang style sa likod ng ating steering wheel. Hindi lang sa pagmamaneho mo pwedeng gamitin. Dahil meron tayong arcade mode dito sa ating infotainment na pwedeng paglaruan rin ng iyong chikiting while nag-aantay sa kanyang mommy or sa mga lakad natin dito. Cool dito kasi meron siyang game na beach buggy racing, tapos Tesla yung yung sasakyan mismo para i-control mo. Akala ko kanina dito mo ko-control sa infotainment system. So ang hirap naman kung ikaw yung driver, yung braso mo tatama dito, pero ito sa manibela ka talaga magda-drive. At the same time, yung mga switches dito, ito yung pinaka-function niya. So nakaka-enjoy kasi sa lahat ng mga electric car na na-review natin, ito nga pala yung may mga malupitan na arcade games. Door panel naman natin, electrified yung mga switches natin dito for the release handle. Pero kunwari, nagkaroon ng power down, hindi gumana yung mga electric switches natin,
huwag kang mag-alala kasi meron tayong manual switch dito na pwede mong iangat. One more thing kaswabe, pagpapasok ka nga pala sa ating Model Y, hindi ito katulad ng mga less important na other vehicle kasi wala tayong key fob dito. We have a Tesla ATM card. Tesla card. Wala ka ng key fob na kailangan bitbitin. Ito lang, dito sa ating D-pillar, dyan mo lang ididikit para mag-unlock and lock nga pala ito. Ang nakakatuwa dyan kaswabe kasi, even sa telepono, pwede mong kontrolin. Of course, when it comes nga pala sa ating left and right turn signal, because we don't have any gauge cluster, lahat ito makikita mo sa infotainment. Magkakaroon ka rito ng camera. Kaya lang ang head scratcher dito kasi wala tayong 360 surround view camera. I don't know why. Even yata sa ibang variants natin, hindi available yung ganon. Sa left side nga pala, to open the front and trunk, nandito yan. To lock and unlock. Even yung pagbukas ng ating glove box compartment, hindi mo to mabubuksan dito because it is so clean. Pag pinindot mo dito sa infotainment, it will open. Ngayon, ang medyo weird thing lang rito kasi hindi mo pwedeng pindutin ulit ito para bumalik ang ating mga glove box at magsara. Kinakailangan, manual muscles ang gagawin natin. Yan. Kinlose ko na siya. Meron tayong tinatawag na sentry mode. Ibig sabihin, pag naka-on ang ating sentry mode, pinark mo to kung saan or sa bahay mo, i-alert ka niya when meron siyang may makikita siyang detection para protektahan yung ating Model Y or any Tesla variant. Kunwari, may sinisilip-silip, may gustong nakawit, ma-alert ka rito and meron siyang camera na pwede mong panoorin. Ngayon, hindi ko lang talaga alam kung ano yung pinakabuod ng sentry mode. Number one priority is para maging safe yung ating mga Tesla auto vehicle. Pedals and steering, kasi hindi naman ito ang dual motor, pero okay na okay pa rin kasi at least, di ba? 5.9 seconds pa rin in 0 to 100. Meron tayong tinatawag na drive mode, the standard and chill. Steering mode, meron tayong comfort, standard and sport. Sa autopilot, alam ko mas nag-i-improve and lahat ng settings makikita mo rito. Para yung honor off-boy headlights, wala sa ating gauge cluster kasi nandito pa rin siya sa ating infotainment. Adaptive high beams. We have, syempre, high-tech nga pala ang ating Tesla. Uulitin ko sa inyo, available ang mga pampainit or heating seats lang tayo. Wala tayong ventilation. I-adjust natin lahat coming from the infotainment system, pati doon sa likod. Meron siyang tinatawag na dog mode. Pag yung pasahero mo mukhang dog, pindutin mo lang to. Biro lang, pwede mong iiwan ang iyong aso dito para syempre hindi siya ma-suffocate. Nakalagay na information na okay lang yung aso mo, pero hindi ko lang siya alam kung paano palabasin. Pero dog mode enabled, climate and screen will stay on after you exit. Pero ang nakakatawa dito, alam mo, eto yung grabe sa entertainment. Meron kang toy box dito. Ibig sabihin, meron tayong megaphone sa labas ng ating Tesla. Pwede kang mamili kung anong klase ng sound effect yung gusto mo. Yung busina, may fart, may utot. Tapos yung sinubukan pa namin, iba-ibang klaseng utot pa. Ano, utot ba ni Godzilla yan? Utot ni King Kong? Actually, lagay na lang ako ng video kasi ako lang nakakarinig eh. So, ito yung cool feature niya na hindi natin to nakikita sa ibang mga electric car. Anyway, ang dami nitong pwedeng pagpilian. Well, next up kaswabe, para sa karagdagang detalye nga pala nito, passenger dashboard, we have character lights here, isang strip lang. Pero alam na alam mo, it's very sharp, very expensive. Hindi siya katsipan ng mga ambient lighting. Pwede mong baguhin yung kulay niya. Maganda yung material dito sa dashboard. Dashboard, very sleek. Ito naman yung armrest natin. Pag binuksan, ang lalim ng spacing dito. Okay? Hindi ko lang alam kung ano yung pinaka nasa dulo, pero meron kang LED lights. Cup holder mo dalawa. Wala lang nga lang plastic supporter. How I wish meron ka. Clean look ng mga storage natin na malalim. Okay, ang lalim, halos hanggang dito kaswabe. Ang tanong ko lang, dito may patungan ka ng phone. Both driver cockpit, driver and passenger. How I wish na sana naging wireless charging machine na lang to. Kaswabe, when it comes sa kanyang exterior features naman, dito sa ating front, syempre front boot ito. So may iba-iba lang na terminology, even me nalilito rin ako. Meron kang 117 liters of space pag inangat natin ang ating bonnet. Ngayon, sa styling naman, magkapareha sila ng isang Model 3. The ground clearance, yung iginugel ko, syempre nagtatanong rin tayo doon, 6.6. Pero para sa akin, parang may mali doon eh. I think this one, ang ground clearance niya, nasa 8-inch rin. Main beam headlights natin are adaptive. Syempre, meron siyang auto high beam, LED DRL, projector bulb, and meron siyang reflector lights pa rin.
When it comes naman sa kanyang wheels and tires, these are 19-inch wrapped with Goodyear tires. Hindi nga lang ito naka-Brembo package ng mga brake calipers pa because iba-iba yung trim level niya. Meron siyang performance package, meron din siyang tinatawag na standard package, which is ito yun. Charging port nito, nandito sa left side. Papakilaban mo doon sa infotainment system, may ipipress ka, or mismong pag dito, katukin mo lang siya, it will go up. DC and AC charging, which is may fast charging tsaka yung standard charging natin. Para isara to, para sure ako, ayokong pakialaman dito, dun sa infotainment system natin yan. Ngayon, you have a heavy black tint sa ating rear windshield. Ibig sabihin, hindi talaga tatagos yung mainit sa sinag ng araw pala. Pa-concave yung shape ng ating body dito sa rear with the Tesla emblem, Model Y na script. Rear taillights natin are all LED. Very slick yung kanyang rear diffuser. Yung tailpipe natin nagtatago sa ilalim. Tapos sumagot naman nun, uy, nasan yung tailpipe? Siyempre wala, electric vehicle to. Kayo talaga, niloko nyo ako ha. Kung bubuksan naman ito, yan, a maximum cargo space of 1,869 liters of space. You have additional deep storage on both corners. Sa bungad na ilalim naman ay halos kasya ang isang bata na edad hanggang 8 taon. Andito rin ang early warning device na kasama ang isang Tesla First Aid Kit. Gitnang ilalim, pwede mo iangat dahil may mababaw na spasyong lalagyan. Ang sa akin lang, hindi siya nagkaroon ng tonneau cover para meron tayong option kung gusto natin lagyan ito or wala para lahat ng mga gamit, syempre hindi siya na-expose. Pero anyway, kung meron naman mga masasamang tao, hindi naman sila makakasilip dito eh. Kaswabe. Talking about its electrified na specs, this one is rear motor lang and rear wheel drive. Pero may option tayo para kunin ang isang dual motor, yun naman ay all-wheel drive. Pero ito 295 horsepower and 440 Newton meter of torque. Mileage niya nasa around 550 kilometers. Ang 0 to 100 is 5.9 seconds, which is yung performance package niya umaabot lang ng 0 to 100 ng 3 seconds. Okay? The DC charging is only 30 minutes. Yung standard niya naman is nasa 7 hours with a top speed of 217 kilometers per hour na kung i-compare ko sa Model 3, alam ko mas malayo ang top speed nito. Okay? Sa mga na-review naman natin before na Model X and Model S, nasa 1,000 horsepower na yon. So again, pag kinakailangan mo ng mas affordable, mas madali bilhin, perfect na perfect sa'yo ang isang Model Y, and just give me a call para alam nyo kung paano ito kunin. Reach me on my social media platforms. Meron akong Instagram and TikTok. Parehas yan na Rico Suave and even sa aking Facebook. And nais kong pasalamatan ang T-Mac or Toughman sa bihis nila sa atin. Ito, yung ating sweatpants, ang pogi, di ba? Part 2 para sa ating test drive impression. Don't forget to subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated sa mga rear automobiles na nire-review natin dito sa Pilipinas. God bless, more power and more performance.